Parang naglolokohan po talaga tayo. To be Mhm. straightforward about this, ma'am, ano bang eksaktong word na maaaring magamit dito to be talaga pong to be frank about this, no? Mhm, ito. Hindi po talaga parang ano, tanggalin natin yung parang naglolokohan tayo at patuloy na ginagago ang taong bayan. Yun po talaga yung tamang salita diyan. Nako! O ito, hindi lang parang ha, naglulukuhan tayo at ginagago ang taong bayan. Nako, palaka. Nako, ngagba. Magagalit na naman sa atin yung mga House of Crocodile Farm. Dahil ina-highlights na naman natin yung salitang mabigat at masakit sa kanilang damdamin. Naglulukuhan tayo at ginagago ang taong bayan. Galit kayo? O ito ha, mga bubunisang tanganista. Masakta na naman kayo sa Bisdak Pilipinas. Nagkukomento lang ho kami at hina-highlights po natin. Ito, sinabi talaga ni Prof. Magno na naglulukuhan tayo at ginagago lang ng Marcos admin ang taong bayan. Hindi galing sa akin ha, galing sa kanila yan. Masakit? Aray. New Year na New Year ha, may pinatamaan ha. Masakit pa sa paputok ni Mister. Katablak! Tuloy, Prof. Sheila Magna. At ito pa nga po yung nakakatawa. Tingnan nyo yung 26 billion na binito ng presidente. Malinaw na ito ay yung mga flood control projects ng siningit ng mga congressman at senador. Pero babalikan natin, magkano yung talagang isiningit sa BICAM? Ito ay umaabot ng halos 289 billion pesos. Di po ba? Opo, At ang binito lang ay 26 billion. Mukha talagang naghirap yung presidente. Inisa-isa. Para tingnan kung sino ba sa mga congressman at mga senador ang matatapyasan ng kanilang pet project. Pero katulad po ng sinasabi natin, itong budget na to ay talagang pro-politician. Kasi sa 289 billion na sinaksak ng mga pork barrel projects, talagang 26 billion lang ang natanggal ng presidente. At Stop muna tayo doon. Ganda nun. Ang budget na ito ay pro-politika. Oh. Para sa mga politician, pro-politician, ang budget. At pork barrel. Oh, ito, nanggaling na sa kanila. Tatatanggi ninyo, walang pork barrel. O ito, sinabi ho, may pork barrel ho. Ako mas maniwala ako dito kasi nagiging undersecretary man to sa Department of Finance. Pork barrel. O iyak na naman. Tuloy, Prof. talagang tinanggal lang niya yung 26 billion para kunwari ay mas malaki na yung education pero sa DPWH, mas malaki na yung education compared to DPWH. That's one problem. Another problem, ito ba yung matagal na natin pinag-uusapan, yung sa PhilHealth. Kasi kahit mag-veto siya, hindi naman niya mabibigyan ng budget para subsidiya ang PhilHealth. So malaking problema pa rin po yan at talagang isusulong po natin yung problema na yan sa Supreme Court. Idudulog po natin doon. Kasi even... Ito ha. Okay, pakinggan nyo po ha. Idudulog daw niya ito sa Supreme Court. So, ibig sabihin, Professor Magno magrereklamo siya sa Supreme Court. Good po yan para sa akin. At least, mayroong magrereklamo. Ang problema man natin dito, Prof. Magno, sana, wag mong isama itong Makabayad Black. Para magkaroon ng kabuluhan ang inyong ipinaglalaban. Kasi ang mga Pilipino po kasi, Prof. Magno, hindi po naniniwala sa Makabayad Black. Mas maganda siguro, Prof. Magno, ikaw mismo yung mag-file ng reklamo sa Supreme Court. At huwag mong isama itong sila ni Castro, itong Makabayad Black. Para mas marami pong maniniwala sa inyo at maraming susuporta ho sa inyo. Kasi magiging mikos-mikos man yan, Prof. Magno. Pag isali mo itong Makabayan Black, alam naman ho natin itong Makabayan Black, ay ganun, ni Tambaloslos at ni Ngagbas hanggang dikit.
Kaya mas maganda ho, Prof, suluhin mo na lang, kung meron kang kasama ng mga legal team, mas maganda, yung hindi konektado sa mga makabayan block. Kasi mahahaluan niya ng politika eh. Kunyari ikaw, magpa-file ka ng reklamo sa Supreme Court. Alam naman ho natin na meron kang nakikitang mga butas na sabi mo, panggagago na ito sa bayan eh. No, lukuhan na ho ito sa taong bayan. Hanap ka ho ng mga abogado na hindi konektado sa mga political color, yung totoong nagmamahal sa bayan, para mas marami pong susuporta ho sa inyo. Kasi magdududa man ho kami dyan, baka magkaroon din ng mikos-mikos kung kasama si Castro ni Mal. Nang nakikita ko. Kasi kung ang problema ho natin dyan, mahihilaw ho ang ating pagsuporta kay Prof. Magno. Alam naman ho natin siya, pinklawan. Pero napag-usapan po natin kasi matapang. Talagang tinamaan ang Marcos admin sa kanilang mga banat. At ang pinakamaganda ngayon, ito, improvement, ay magrereklamo siya sa korte tungkol po dito sa budget. Pero sana, bigatan mo na, Prof. Manawagan ka na ng BBM resign para sasamahan ka namin until kingdom come, thy will be done. Di ba? Tama yung sinabi ko kasi kung nakikita na naman natin si Castro, animal, parang wala ring kwenta. No? Parang pinapaikot lang tayo nito. Kung ganon, sana nga, Prof, nanindigan ka, huwag mo na isama sila ni Castro, yung Makabayan Black. Kaya mo yan, Prof, susuportahan ka ng mga taong bayan. Ingat tuloy, oh. Then sa press con, sinabi ni Secretary Mina, 150 billion lang naman ang kailangan ng PhilHealth. Parang ito nga yung sasabi ko, ano ba namang math ang ginagawa nila? Ang inaasahan po natin ay mag-improve ng performance ang PhilHealth at i-deliver yung kanilang mga responsibilidad. Kung sinasabi ng gobyerno na 150 billion lang ang kailangan nila, parang business as usual lang yung inaasahan nila, no? Correct. At saka yun nga po yung debate na, may pera naman ang PhilHealth. Hindi lang po ito debate kung may pera o wala ba ang PhilHealth. Pinag-uusapan natin yung responsibilidad ng gobyerno na ibigay yung pera para sa premium ng mga kababayan natin na hindi kayang magbayad ng PhilHealth. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Ito yung sinasabi ko po sa inyo noon pa, di ba? Kasi yung subsidy ho, para yan sa mga Filipino na hindi kayang magbayad ng premium. Kaya may subsidy yung PhilHealth. Kung hindi ka maglagay ng subsidy dyan, paano na lang ho yung mga katutubo? Ito yung unang matatamaan dito, yung mga indigenous people na walang kakayanan magbabayad ng premium buwan-buwan. Yung mga direct member, hindi matatamaan kasi nagbibigay sila, lalo na po yung mga empleyado. Pero mababawasan yung serbisyo, walang pondo Kung ipipilit talaga ni Ngagba dyan, sige, yung reserve funds gamitin natin. So, ang magiging problema dyan, yung mga future liabilities ng PhilHealth sa mga miyembro. May madutukot pa ba sila? Yun yung napakalaking tanong dyan. Saan sila kukuha? Baka magbinta na naman ng ginto. Ubos yung ginto natin. Pag maubos yung ginto, anong sasabihin natin? Di bagsak na. Buti man sila yan. Kung babagsak ang Pilipinas, magsilayasan lang naman. At yan po ay nasa batas. So parang, ito na naman, pangbabastos ng gobyerno sa taong bayan. Kasi tayong mga mamamayan ay patuloy na nagbabayad ng premium sa PhilHealth dahil automatically deducted yan. Pero yung gobyerno ayaw ibigay yung counterpart niya na may mandato naman ng batas. Pambabastos sa taong bayan!